In this reading, we will going to have general reading or future reading. Okay, let's see the energy. Let's see the energy first. Okay, so I see na with this green month, abundance are coming for you effortlessly. Sabihin natin, ayan, ang ganda ng ano natin. Uy. Okay, so may tendency, sabihin natin na kung paano mo ni-nurture yung taong mahal na mahal mo, ganon magpo-flow sa'yo yung abundance. So, kumbaga dito kasi, eto ha, parang dito, kung paano mo ni-nurture yung someone na pinapahalagahan mo, nandito kasi lumataw dito, lahat ng desire mo ay pupunta sa'yo effortlessly. Kumbaga, nandyan din yung sabihin natin, yung investment mo, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Okay? Ito na, my loves, napakalinaw. Kung anong yung tinanim, yun din ang iyong aanihin. Ganon din sa pag-express ng love and care sa isang tao or sa pamilya mo or friend mo. Kung paano mo sila pinakasamahan ni nurture, ganon din darating sa'yo. And I also hear na kung paano mo minahal yung mga tao sa paligid mo, ganon ka ibe-bless ng abundance. Okay? Parang kumbaga, I also hear dito na you are effortlessly showering, or sabihin natin magnetically, parang biglang may darating sa portion ng life mo na bigla na lang may mga blessings na darating sa buhay mo effortlessly. Okay? Pwede ding may kinalaman nga doon yung mga loved ones mo, yung mga inalagaan mo. Pwede ding dahil yon sa mga loved ones mo and inalagaan mo. Okay, and masasabi natin may mga hardship nandyan kasi through darkness I crossed and still I found myself in the presence of life. May tendency din na dumaan ka sa hardship at kagaya ng isang buto na itinanim, makikita mo rin ang liwanag. So in other words, right now nandito ka sa period ng incubation. Okay, nandun ka sa period ng incubation na kung saan parang hindi mo pa nakikita yung mga result. Parang hindi mo pa ma-absorb. Ano ba yung sinasabi na to na effortlessly na abundant? Parang hindi mo pa siya nakikita right now. Kasi tingnan mo nyo. Nandun pa kayo sa incubation period or even yung ini-inquire mo right now, andun pa yung masasabi mong hindi nyo pa nakikinita yung success, hindi nyo pa nakikita yung fruits ng labor ninyo. Para nga yung buto, ibinaon ka muna, and then, pag nag-sprout siya, tsaka nyo makikita yung liwanag. Pero dito, sa'yo, sa energy mo, my loves, yung abundance ay darating effortlessly, easily, and effortlessly. At yan ay may kinalaman ko paano mo ni-nurture ang mga tao sa paligid mo. Okay. So, stillness. Kailangan mo ng stillness, my loves. Kailangan mo yan. If you are currently na nandito pa sa darkness period of your life, na parang hindi mo mapamakita yung fruits ng labor mo. Parang hindi mo makita, nakikinita yung result ng iyong labor, kailangan mo yan. And what you also need is stillness. So, stillness, steadiness, kumbaga kailangan mo yan sa ngayon ay hindi mo pa siya madilim pa para sa'yo. Pero, itong stillness na to, sabihin natin na nanahimik, pero itong abundance na to, pag dumating na siya sa buhay mo, masasabi mong, yung parang magtataka ka na effortlessly dumarating na lang yung biyaya sa buhay mo. Okay? What stillness does, the silence of one's steadiness bring. So, be still. Kumbaga mag-hold on. Kumapit ka lang, my loves.
Trust the process and new beginnings are coming for you. And kung paano mag-unfold ang mga bagay-bagay. Pero dito, I also hear na kailangan mong lakasan ang iyong loob. Lalo na sa mga decision making. So, halimbawa, ang loved ones mo ay nagpaalam sa iyo ng ganito, you have to trust them. You have to take a leap of faith. You have to sabihin natin na nandito yung ano kasi, the Fool. Ang Fool kasi parang iyan ay willing to take risk, matapang, lakasan ng loob. So if ever niya merong kang kapamilya na halimbawa may ipagpapaalam sa iyo, kailangan lakasan mo ang loob mo. Take a leap of faith, and nakikita ko kasi dito is new beginning is coming. So hindi nyo maa-attain yung new beginning pag hindi nyo nilakasan ang inyong loob. When it comes to your decision making, lalo na sa loved ones, parang kumbaga hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. So dito, pwede din na magkaroon ng unfulfilled potential kung mawawala ng focus. Kung kayo, eto ha, pakiiwasan itong energy na to kasi 'di ba, right now nandito kayo sa incubation or culmination period. Pero lumitaw dito yung reverse magician natin, which is unfulfilled potential. So sabi nga natin dito, kung scattered or scattered ang energy, kung hindi nakafocus ang energy, o like for example is yung pag-aaral ng anak, kung hindi nakafocus ang anak ninyo, may tendency na magkaroon dito ng wasting of resources. Pwede din, my loves, tutukan ng loved ones mo, lalo na nga yung anak. Kung meron kang anak na tinututukan siya sa kanyang pag-aaral. Kasi may tendency dito, ayan o, out of touch. May tendency na pag napabayaan mo yung pagtutok sa iyong loved ones, may tendency na lokohin, i-manipulate ng mga taong to yung sabihin natin, yung sitwasyon. May tendency dito, may unfulfilled potential. So like for example nga, yung pinag-aaral mo, halimbawa, hindi mo sila natutukan. Akala mo nag-aaral pero hindi pala. May tendency ganon. And kasi lumitaw dito yung wasting resources. So mangyayari to, may tendency itong mangyari kung out of touch ka dito. Diba ito ngay energy na tutok ka, nurture mo ang loved ones mo, inaalagaan mo, pero kung out of touch ka or sabihin nating mapapabayaan mo yung iyong responsibility when it comes to your loved ones and families and friends, may tendency na andyan yung pagsasayang, scattered energy, ibig sabihin, kalat, out of focus. So, kung hindi mo pagpafokusan itong pag-nurture mo sa iyong loved ones, may tendency na magkaroon ng pagsasayang. May tendency na magkaroon ng unfulfilled potential. Okay? So, let's see. How about this stillness? Okay. So, dito kasi, there are something na meron pang kailangang i-close. Okay. Meron pang unfulfilled. Meron pang hindi tapos. Okay. So, dito, may be still sa mga delays na pwede mong ma-encounter, my loves. Be still, be steady sa mga delays na pwede mong ma-encounter. Pero ito ha, if ever nga, kung ito ay may kinalaman doon sa pagtatapos ng pag-aaral ng loved ones mo, at ito ay hindi mo natutukan, andito kasi yung sabihin nating delays. Lumitaw yung delays, my loves, dito. So, kailangan talaga, kung ano man ang mga pagsubok na pagdaanan, ang pinaka magiging ano mo dyan is be still. Okay? Kailangan mo maging matatag.
Spirits are telling you na kailangan mong magpakatatag. Meron dito mga unclosed issues pa. May mga sabihin natin, meron pa ditong pagre-refuse when it comes to close out something. May mga unfulfilled. Oo nga, ba't ba may lumilitaw ditong unfulfilled? May mga gumugulo sa isipan mo, my loves. At may tendency nga dito yun sa mga delays and shortcuts. Huwag maging madali, my loves. Huwag masyadong isipin. Kasi dito may delays, may tendency, iyan yung nagkukos sa'yo nito. Kaya si spirits, ina-advisean kang maging still. Magpakatatag. Kasi masyado mong iniisip ito. Parang kumbaga, trust the process. Ayan. Dito sa world card natin, masyado kang possessive dito sa hindi pa dumarating. Or sabihin natin, sa hindi pa, ayaw mo pang, may issue na parang iniisip-isip mo na hanggang ngayon ay parang ayaw mo pang i-close. So, spirits wants you to close that and be still. Okay? So, let's see more clarifiers for this. Okay. Unexpected change are coming ba? Okay, my love. So, meron talagang unexpected change. Kanina, new beginning. At ngayon, unexpected change. Meron ihanda ang sarili para sa mga pagbabago. Merong something, may new paths. It's either sa'yo or sa yung loved ones. May paparating na unexpected change. Marahil hindi mo talaga to ina-expect. So dito, ito my love's 5th house. You have to make fun, enjoy your family life. But my loves, kung hindi kayo close ng someone na yung loved ones mo, do it dramatically. Kumbaga, kung hindi kayo close, kailangan talaga maging close kayo. Or sabihin natin, kasi dito, di ba, merong out of touch. Kailangan talaga i-nurture mo yung mga mahal mo sa buhay. Okay? Kailangan i-nurture mo yung mga mahal mo sa buhay. And meron niyang unexpected change na mangyayari. And eto, pag kasi lumilitaw yan, it is, sabihin natin, may kinalaman din sa career. My loves, eto, yung mga unclose, yung sabihin natin, hindi pa close na issues sa'yo, may kinalaman din yan sa mga, sa career, sa work, sa source of income, sa rules. Okay, may kinalaman din yan, and you have to focus, you have to focus on something. Saan ka ba kailangan mo? Kasi nandito si Steel, parang hindi ka mapanatag dito sa energy na to. Bakit? Kasi ito, wag na, ano yun natin, kung ano yung pinaglalaanan mo pinagpo-focusan mo ng energy mo, more on delays, more on parang natatakot ka, parang hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nare-receive, is hindi ka maka-move on. You are refused to close that issue. So dito, you have to focus, kasi lumitaw dito, resulting from the rules imposed. So kung ano yung parang iniisip mo, yung kinatatakutan mo na yon, i-let go mo na siya. Okay? So, kailangan para mas maging matatag ka, baguhin mo. May kailangan kang baguhin dito kasi personal closure to. May kailangan kang baguhin sa mindset mo, and doon may kailangan kang pagfokusan. So, you have to dedicate on something na yun talagang minamanifest mo para sa loved ones mo. Kailangan doon mo i-focus yung energy mo sa pag-aalaga, sa pag-nurture sa yung loved ones, kasi dumating dito sa 5th house natin.
Okay, ayo clarity, my loves. Ito na naman, new ideas, new plans. Ito pwede natin, pero dito kasi may buntis issue. May tendency, kung hindi man ikaw, your loved ones, merong mabubuntis din. Buntis issue to eh. Ay, buntis issue. Pag kasi Ace of Swords, yes, it's a blessings. And also, yan, may tendency din sa pregnancy natin. Pero dito, makakaramdam ka din ng victory dito eh. Kasi ito yung in-inquire natin kanina dahil medyo siya, unfulfilled. Unfulfilled with the world card. Parang refusing to close out a life cycle. Parang kumbaga, yun yung nararamdaman mo. Kaya parang nandito din yung stillness. At lumitaw din dito yung kung ano yung i-impose mong rules, yun din yung pwedeng maging result dito. Okay, so may tendency kung meron kang anak, kung hindi ka magiging in touch sa yung anak, o lalo na kung nag-aaral siya, kasi dito resulting from the rules imposed, nakadepende din sa'yo. So dito, may tendency nga na yun, na-involve siya sa pagbubuntis. May something new dito eh. May pagbabago, may merong magbabago sa life cycle. Or makabuntis, may tendency ganon. And if ever din dumating yan sa period ng life mo, matatanggap mo din siya. Okay? Kasi because of the realizing the truth, the breakthroughs, clarity. Or pwede din one of your loved ones ay may tinatagong pagbubuntis. Pwedeng ganon. Pero ito ay nakadepende lahat dito sa i-impose mo rules. Kasi dito, nakadepende yan kung paano mo sila. Andito kasi lahat yan ay nakadepende kung halimbawa nag-out of touch ka. Kung hindi mo magpagpopokusan yung loved ones mo. Pero ito, blessings din yan, my loves. New ideas, new love. Pwede din kung meron kayong gustong pasukin na bago, creativity is coming. Kasi yan, pagbuo. Kaya nga parang sinabi natin buntis card kasi pagbuo din yan, yung Ace of Swords. Kaya kung meron kayong mga negosyo, ayan, nakadepende din yan sa'yo, sa rules na i-impose mo. Pero ito is, sabihin natin, may delays kasi dito na dumating. Pwedeng delays ng mga bagay na minsan ninyong pinlano. Kagaya na sinabi ko, yan ay nakadepende lahat kung paano mo i-impose ang rules. Okay, tingnan nyo natin. Wait, ayun. Okay, clouds. The shining clouds make happiness your gift. Tama, oo. So, dito may loves. Pwede nga ito ay, kasi pag ang dark, ito, the light and dark clouds. So, nasang side yung dalawang yun. Dito sa side na to, ito yung nagbibigay sa'yo ng ligaya at ito yung pwedeng kaiiyakan mo. Kasi ito yung clouds natin at ito yung sides. Ano yung dalawang nasa sides? So, dito pwede ka nga talagang malungkot kasi nga nandito steadiness. Kaya nga ina-advise sa'yo na magpakatatag ka. And yung happiness naman nandito is yung new beginnings. Okay? Yung new beginnings natin. Oh, meron na, oo nga pala, may full card tayo. Ang full card din kasi is bagong simula. Pwedeng bagong buhay, bagong simula. So dito, nandito yung bright side. So tingnan natin yung bright side na magbibigay sa'yo ng happiness, ng gift, my love. And sabihin nga natin ng abundance and blessings. Nandito yung blessings. And may tendency nga na ito is magdulot sa'yo ng luha or sabihin natin ng lungkot. Pero spirits wants you to be steady and still in this matter. Okay? Be steady and still in that matter. Okay, so dito naman sa ring natin,
Okay. So, meron ding magandang paparating when it comes to this. To this ring. So, kasi dito, the ring. Merong maganda din papasarating when it comes to this. Kasi, nandyan yung great pride, maipagmamalaki. Oo nga, my loves. Kung iisipin mo yung pamumuhay nyo right now, yes, you are blessed. You are going to be blessed. Ayan o, the string of lucky enterprise. So the fish near you will bring far away. Will tell the losses that will, okay. So, di ba dito natin siya ipinwesto? Lack of enterprise. May tendency talaga na lots of abundance. Merong bigla na lang magbo-boom ang inyong kasi napaka-lush ng mga dahon dito. May tendency negosyo, career, bigla talaga yung magiging lush. Ayan, dahil nandito na nga yung lucky enterprise. And dito naman, masasabi natin dito, ito kung ano man yung meron dito, yung sinabi nating new ideas na to, and sabihin natin yung mga bagong darating sa buhay mo, ito ay magbibigay sa inyo ng pride and joy. Okay? Ito ay magbibigay sa inyo ng pride and joy. Kung ano yung isasagot ni angels and guides, kung ano man yung nasa isip mo. Yes ang sagot. Okay? Yes for you. Claim it, my loves. Gaya na sinabi ko, you will going to receive your abundant effortlessly and easily and effortlessly because of this green man. Napaka-lush niya, napakalago. Kung ano man yan, enterprise man yan, family, lalago. Okay? Lalago. So, nandito yung focus ng energy ng paglago. Kung business man yan, paglago ng enterprise, nandito na rin dahil with fish. Kung family man yan, madadagdagan kayo. Yes, lahat yan ay blessing. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.